Yan, so dito mga boss, no, ito may gagawin tayo ngayon. Isang Sony, kasi ito yung Sony na pinalitan natin ng buong set ng backlight, no. And then, may problema pala. Okay naman siya, nung napalitan natin ng backlight, nag-ilaw naman siya. Yung 6 times blinking na error niya, back to normal na, hindi na po siya nag-blinking, no. So, tuloy-tuloy na po yung kanyang screen, hindi po siya nagpo-protect. And may nakita lang tayong problema nito, nung pinaandar natin ng matagal, nakakaroon siya ng error sa kanyang screen, no? Nakakaroon siya ng panel issue. So, wait lang, antayin natin mga ilang minuto kasi lalabas yung kanyang problema. So, antayin lang natin saglit. Ayan o, so dito, continue tayo. Lumabas yung kanyang problema. Mga ano lang, 1 minuto. So, parang hindi ka nakabot ng 1 minuto. Lumabas yung kanyang problema. So, yun o. Medyo nagkaroon siya ng ano, discoloration sa kanyang panel, no. Yung raster niya pangit. Yan, pumangit yung kanyang picture. Ayan. Ito yung kanyang pangalawang problema maliban sa backlight. So, ito naman yung tatrabahuin natin ngayon, no. So, panel issue siya. Panel issue. So, kailangan natin i-repair yung panel nito, no. So, ang problema sa side, kasi meron akong nakita dito kanina. Dito sa side, meron siyang, kung mapapansin nyo, meron mga guhit-guhit na maninipis. Na visible siya sa mata, tapos ito sa may kabilang side, hindi po siya masyado visible. Wait lang, tingnan natin. Kasi hindi makita eh. Dito, yung guhit niya manipis. Dito naman, sa kabila, visible. Yun, no? So, dito tayo siguro mag-uumpisa. Cut natin yung kanya mga CKB lines sa may left side natin, and test natin kung tama ba yung nakita natin dun sa kanyang screen. Yun yung susundan natin, yung error sa kanyang screen. So, baklasin natin yung ulit yung mainboard, tapos tingnan natin yung kanyang top board, and locate natin yung mga CKB niya at doon natin babanatan. So, ito yung top board natin. Ayan. Yung top board natin, meron naman siyang label na kalagay, oh. CKB1, CKBB1, STBP, CKBB2, CKB2. Itong apat na to yung linya, yung ikakat natin ito. 1, 2, 3, 4. So, yun yung kakat natin ngayon, oh. Kakat lang na muna natin yan. Hindi ko napakita kasi medyo mahirapan tayo. Dapat saktong-sakto yung ating cutting, baka sumobra yung cutting natin kapag hinawak natin sa may camera yung ating left hand, yung ating kaliwang kamay. So, cut lang muna natin, tapos balik tayo. Yan, so continue tayo mga boss. And dito, di ba sabi ko kanina, dito tayo sa side mag-cutting kasi yung nakita nating linya, nakala natin yun yung dahilan kung bakit parang na-discoloration yung kanyang display, no, or picture. So, ginawa nga natin dito, kinat natin yung kanyang mga CKB lines. So, 4 na CKB lines. Tapos, meron po siyang STBP. So, kinat po natin yan. Bali, nag-cut tayo dito. Ganun pa rin yung resulta eh. Lumabas pa rin yung problema niya. Ang ginawa ko, binalik ko na lang yung pinag-cutting natin dito. No? Binalik ko yung cutting natin dito. Ayun yung linya na pinagdudugtong natin ulit. Tapos, dito pala sa may kabilang side yung may problema. So, dito na side, nag-cut po tayo ng, dito, CKB lines, CKB1, CKB2, CKB1, CKB2, and STBP. Ito po yung cutting natin. Tapos, yung, yung 4 na CKB lines, ayan, yung papuntang source scope. Pinadudugtong po natin yan. Gumamit lang po tayo. Rekta na tayo sa ating ground. Hindi na po tayo gumamit ng 1K resistor kasi same lang yan. Same procedure lang yan. Medyo matatagalan tayo kapag maghanap pa tayo ng 1K resistor dyan. So, ganito. Rekta na lang tayo sa may ground. Same procedure lang yan, no? Ayan. Then, balik ko lang yung yung power supply. Tapos, final testing tayo. So, hindi pala lahat ng mga nakikita sa ating mata. Yun yung posibleng problema, no? So, dito naman yung pinaka-visible na linya sa side na to. Pero sa kabilang side pala yung problema. So, kung makikita mo naman dito, ito yung kanyang DC-DC level shifter. Mula dito,
dito muna papasok una yung mga signal or yung mga CKB lines bago dito. So, ito yung unang bibigay kasi ito yung pinakamalapit sa may source natin eh. Yun pala. Kaya dito nasa yung may problema. Hindi pala sa may left side natin. So, bali, balik na po natin yan. Hindi kasi natin pwedeng ma-test ng resistance reading para malaman natin ng kung saan side yung problema. Yung resistance reading kung merong leak, pero pag anong mga sitwasyon walang leak po yan, walang leak tayo masusukat yan. Ayan, normal po yung kanyang mga CKB lines. Ibabalik ko lang yung natin para magpa-panel testing tayo, no. So ito, continue tayo, no. Ayun, naibalik po natin lahat. Tapos may billing na po tayo, no. So saksa ko lang. Ayan, angat natin. So labas yung logo ng Sony. Nagre-raster siya. So ngayon nung makat natin yung right side na yung kanyang problema, kung saan side yung kanyang problema, naging visible na po yung linya. Merong isang linya dito sa may bandang baba. Tapos ayun, klarong-klaro na yung dito. Yung error niya sa bandang taas. Pero at least hindi na nagiging bluish or hindi na naging discoloration yung kanyang picture, no. Kasi kung hindi natin i-cut yun, napakapangit kasi yung parang magkulay violet yung yung tao, yung picture niya. So mas maganda lang ganito para clear naman yung display. May konting error nga lang, pero konti lang naman yan. Pwede na yan kaysa naman pangit yung display. Ayun. So tinest na po natin to kahapon kasi nag-continue tayo ngayon kasi nabutan tayo ng closing time. So yan, kita nyo naman, visible na po yung error niya sa may bandang taas. Yan. Kung mabalik natin yung linya sa may right side na kinat natin, po yan, parang ninipis yung kanyang error. Kaso nga lang, resulta is yung kanyang picture, magpapangit yung kanyang picture, no. Ayan. So far, so good. And tinest na po natin to kahapon, mga 3 oras, so hindi na bumalik yung problema. Pero yung error, andyan na talaga yan. So explain natin sa may-ari yung mga ganitong setup, no. Ayan. So hanggang dito na yung video natin mga boss, and maraming salamat sa mga nanonood, no. May God be with us always, and this is your service Ranko Tech. See you in our next video.